So, ang ibibigay kong example ngayon para maiba naman, instead of using yung Bannas Burger for me to demonstrate yung animation, let's use this other banner ad size. So, yung ginamit ko dito ay 160 by 600. And this is an animated banner ad. So, ito yung kanyang finished product. Pag tinignan natin sa Explorer. So, pababa, kung titignan natin, pababa si logo, yung animation niya pababa. Yung up to 50% until on selected items manggagaling sa left, kung nakaharap tayo doon. And then, itong girl ay manggagaling sa gitna, pero mag-fade siya, kung napansin ninyo. Yes. And then, last will be the add to cart button na magpa-pulse. Kung gusto nyong tularan itong screen na to, punta lang kayo sa window menu and hanapin nyo yung mga screens na yon. So, ilan lang naman yung naka-display dito. I have my tools. Ito yung tools. Ito siya. I have my options. Andito siya sa baba ng ating menu bar. So, yun yung options. Kung ibang version ng Photoshop ang gamit nyo, ang makikita nyo dito ay control or controls, hindi options. Okay? So, hanapin nyo siya. Nandito siya sa taas actually pag ibang version. I have also my timeline dito sa baba. Yun yung gagamitin natin for animation. Ito siya. I have my swatches for my colors. Ito siya. So, swatches. Ito si swatches. Susunod doon is yung properties para pwede akong mag-remove ng stroke, kung shape man yan, mag-change ng fill color, mag-change ng stroke color, magpalit ng corner radius kung gusto ko ng curve, mga ganon. So, gagamitin natin itong properties panel. Nandito rin si properties. Susunod doon is yung character, yung letter A, at yung paragraph. So, paragraph and character are used for typography. So, if you wish to edit or format yung mga text ninyo doon sa banner ad ninyo or any project, gagamitin nyo ang character at paragraph. Paragraph actually is yung alignment. Center, left, right. Okay, at yung character, dito nyo makikita yung typeface, font size, line spacing, character spacing, bold, italic, underline. Dito lahat sa character yon. And last is my layer panel. So, kailangan natin ng panel, ang layer panel kasi every time we work with Photoshop, layer siya. So, habang nagdadagdag ka ng elements, dadagdag din siya ng layer. Okay? So, yun yung mga kailangan natin. Kung minsan, ang itsura ng screen nyo ay ganito. So, nandito sa baba, halos lahat sa lab, ganito ang itsura. Okay? So, pwede nyo naman yung i-hide. Ganyan. Pwede nyo yung i-hide para maging icons lang siya. And when you click that icon, lalabas yung mga yan. And, idadagdag ko na rin sa lecture kung paano tayo mag-work conveniently sa Photoshop. Iset natin yung mga preferences. So, if you wish also to zoom in and to zoom out using your scroll wheel, pero hindi nyo nagagawa doon sa station nyo, you just need to set your preferences. To do that, you go to Edit, Preferences, Tools. So, makikita nyo dito sa Tools, sa may Preferences, yung Zoom with Scroll Wheel. So, kailangan lang yan naka-check para you can use your zoom in, zoom out. If malaki masyado yung image ninyo and you want to navigate yung magpapan ka, yung parang ganito, at hindi nyo magawa, ang gagawin nyo lang dyan is to press and hold your space bar, click and drag. If you need to pan or if you need to navigate some parts na naka-zoom in. Okay? So, yung gagawin natin na una is to remove the background of this image. Itong image na to. So, just click File and click Open. Locate the picture and click Open. Okay? So, upon open itong image na tatanggalin natin ng background, so punta tayo sa topic ng removing background. Ang unang gagawin ninyo is to lock, unlock, kasi nakalock yan upon opening. So, you need to unlock it by clicking the padlock. And then, select natin si Quick Selection Tool. I-right click nyo lang yung mga button, yung pangalawa sa second row. You can also click this pala if you wish to have it 1 row or 2 rows. So, itong pangalawa sa second row. So, right-click, quick selection, and then sa options nyo, click select subject. Take note,
Kung nawawala ang options, you just go to window. Or controls. Kung wala kayong makitang options, controls ang lalabas. So, click natin si select subject. As the name implies, na select subject, ang gagawin niya is to select the subject doon sa photo na inopen nyo. What is the subject? Yung babae. Diba? Yun ang subject. So, siya ang masiselect. So, i-delete nyo siya, mawawala siya. So, ang gusto nating mangyari, ang madidelete sana is yung background. Because what we are trying to do is to remove the background. Okay? So, if that happens, ang isi-select niya talaga ay subject. Of course, kasi yun yung subject. Okay? So, kung gusto nyong ilipat yung selection doon sa background, hindi doon sa subject, then you need to inverse. Inverse means, ilipat mo yung selection doon sa hindi subject. Okay? And to do that, before tayo mag-delete, we can inverse using the select menu and inverse. Or you can use the shortcut key, Shift, Control, I, para malipat ang selection doon sa background. Now, I can delete. Okay, to remove yung mga marching ants natin, Control D lang, or select, deselect. Control D yung shortcut ng deselect. Okay, para mawala yung mga marching ants. After that, you need to save a copy of that using yung type na PNG. Kasi PNG will retain yung transparent background. Pag nag-JPEG kayo, iwa-white niya pa rin yun. Okay, so mag-PNG kayo and then save. Okay, I will use another photo na i-remove ko at baka merong mas komplikado ang itsura. Then, paano ba natin ayusin ang selection? O, kunwari ito. So, i-unlock natin. And then, quick selection tool. And then, click select subject. And let's wait kung anong isi-select niya. Kasi baka i-select niya pati yung iba. Para magamit natin ang add to selection, tsaka subtract from selection. Actually, hindi na select lahat. Kung titignan natin, yan. So, may maiiwan doon. Okay, at least merong ganon. Para ma-demo ko yung gamit ng add to selection, tsaka subtract from selection. As the name implies, ibig sabihin ng add selection, pag clinic mo to, yung add to selection, then you need to paint over doon sa mga parts na hindi na select. So, kung magdi-delete ako, hindi na select ito, tsaka yon, tsaka yung kuko. So, hindi siya na-select. And we want that to be selected, correct? So, ang i-click natin ay add to selection. So, ipipaint mo lang doon para maisali siya doon sa selection. Yan. Kailangan naka-add to selection, ha? Okay. So, naisali naman ito ngayon na hindi dapat. So, ang i-click naman natin ay subtract from selection and then i-click natin dito kasi ayaw nating isali itong part na to. You can adjust pala the size of your brush to smaller size and larger size using yung bracket sa keyboard ninyo, yung katabi ng P. Okay? So, pwede nating liitan yan. Hindi siya kasali sa selection para makasingit tayo doon. Okay na siguro yan. Hindi na yan mapapansin. Okay? After nyan, okay na tayo dyan. Then, we can do yung inverse. Select, inverse, and then delete. Control D as in dog to deselect. Or you can use select, deselect. Okay, then after that, you need to save a copy of that. Save a copy. And change the type to PNG. Save. Okay, so kunwari nagawa nyo na lahat yon sa mga photos nyo na gusto nyong tanggalan ng background, even sa logos nyo. So prepared na ang logo, meron na rin kayong value proposition na naisip, meron na rin kayong call to action at may mga images na kayo. So you are ready to create your banner ad. So nag-create kayo ng, if you want to create this, ang sabi ko sa inyo, para hindi blurred yung mga photos at text na ilalagay ninyo, pag nag-create kayo ng new, magdagdag muna kayo ng 0 dun sa dulo. Instead of 160 by 600, kasi yun yung size ng banner ad na gagawin ko, ang ilalagay nyo muna ay 1600 by
6,000. And ilagay nyo na rin dito yung size para pag nag-save kayo, yun na yung file name na lalabas. So, ilalagay ko 160 by 600. So, make sure na naka-pixel. Nagdagdag ng 0 sa 160, nagdagdag ng 0 sa 600. Resolution, kung masyadong malaki yung image, pwede nyong gawing 72 ito. Kung sakto-sakto lang naman, pwedeng 100. Basta wag nyo munang i-300 kasi masyadong malaki ang 16 by 6,000. So, pixels by per inch and RGB. Okay? Then after that, let's click create. So, ito na siya. So, maglalagay tayo dito ng text at maglalagay tayo dito ng logo. So, I will be adding my logo. So, I'll go to File, Place Embedded. Bakit Place Embedded? Para kahit ilipat mo ng location yung file mo, Photoshop file mo, hindi mawawala yung image. Hindi niya hahanapin yung image kasi nilipat mo ng location. So, Place Embedded means i-embed niya yung photo doon sa Photoshop mismo. Okay? So, gagamitin ko tong logo na to. This is my logo. If you need to crop this logo, kasi masyado siyang malaki dyan, yan o, may mga space kasi siya doon sa gilid. Okay, pwede mo siyang i-crop doon sa separate na tab. Kasi kung mapapansin niyo pag nagdagdag kayo ng image, nagiging smart object siya. Itong part na to. So, kung ipo-point out mo, sasabihin niya, smart object thumbnail. Automatically, yan ang ginagawa ni Photoshop pag nag-place embedded ka ng image. Okay? So, if you want to edit that photo, let's say you want to crop, you can double-click this thumbnail, yung smart object thumbnail. Kung napansin nyo, may lumabas na additional tab. Okay, so tingnan nyo dito sa tab na to. Pag dinouble-click ko, lumalabas ang additional tab. Ito yung separate na sinasabi ko na file or smart object na tab. Okay, so pwede nating i-crop ito using the crop tool para hindi masyadong malaki yung space na kinukuha niya, although transparent siya. So, crop lang natin and then press enter. If you want to save the changes you made, you press Ctrl W. Okay, Ctrl W and then yes. And then, i-close niya na yon. So, pag clinic ko itong logo, kung mapapansin nyo, lumiit na siya. So, crop na siya. Okay? So, yun ang gamit ng Convert to Smart Object. Next, let's add the text. Biggest fashion sale on selected items only. Okay, so I'll be using my horizontal type tool. Biggest fashion. And type biggest fashion. If you want to exit doon sa text ninyo, just press escape. Ito siya. So, dito na. So, pwede nating palitan ang typography or iset ang typography ng text natin using character. So, let's change the color to black or you can use the swatches. Let's change the... Pwede nyo iset yung size dito, like 500 for example. Pwede naman dito kayo mag-set, pero ako kasi ayoko yung ilang beses ako nagtatry kung anong magandang size. So, ang ginagawa ko, instead of using this, ang ginagawa ko is press Ctrl T para ma-resize ko na siya agad. So, ganyan na lang. So, ang gagamitin ko na typeface dyan ay Roboto Condense. Condense. Regular. Yan. So, biggest fashion. Pag nagdadrag kayo pala, isi-shift. Huwag nyong isi-shift ha, para hindi siya napipit-pit. Then, I will add sale, escape. I will choose Bebas as my typeface. Ctrl T. Biggest fashion sale. Enter. V. Press V as in victory to activate this. And ano yung last? On selected items only. So, gagamitin ko ulit ang on selected items only. Escape.
So for this, I'll be using Roboto Condense ulit. Roboto Condense, regular. And let's make sure na naka-align siya. Okay, and up to 50%. So bago ko ilagay yon, maglalagay muna ako ng shape ko, rectangle. Then ilalagay ko siya dito. Ayan, wala siyang, I feel niya is white. So palitan natin ng red. Tanggalin, walang stroke. So ito, kung ayaw nyong may stroke, ito siya. I-click nyo to. Tapos mamili kayo ng kulay naman kung merong stroke. Ang fill naman, kung ayaw nyong may fill at box lang siya, parang yung gagawin natin mamaya sa frame, i-click nyo naman ito. Okay? So magdadagdag ako ng up to 50%. Up to 50%. Escape, para mag-exit tayo. V, para mag-activate si Move Tool. And let's change the typeface of this to Bebas. And the color to white para visible siya. Para makita natin kung tama yung alignment, we can select them both and let's check kung naka-align sila. Ayan. Okay, so this will be my text. Now, let's go to the image. So, File, Place Embedded. Let's get yung PNG format. Ayan siya. So, ito yung position niya. Ganyan ang position niya. So, i-cut natin. Huwag buo. Makakat siya. Enter. Ibaba ko lang ito. Masyadong mataas. Pag nagmo-move pala kayo at gusto nyong fina-follow niya pa rin yung alignment ng movement, you press shift. Kasi pag hindi ako nag-shift, pwedeng magganon siya. So pag nag-shift ka, ipa-follow niya yung alignment ng dating pwesto niya. Ayan. And last will be our call to action button. Ilalagay ko siya dito sa dulo. So mag-a-add tayo ulit ng rectangle. Okay, so gagamitin ko ang rectangle tool to draw my call to action button. If you wish to change the color of this, you can always use your properties and then use your fill or kung gusto nyo lagyan ng stroke, or you can use yung swatches. Okay, kunwari I want red ulit. If you wish to add a corner radius, gusto nyong palitan ng curve, corner yung super sharp na corner, you just click the properties and then make sure na nakalink lahat ng corners para pag nag-change ka ng isang corner and press enter, mag-change lahat ng corner. Okay? Kasi kung hindi ito nakaklik, pag nag-type ka ng 50, yun lang ang affected, hindi lahat ng corners. Okay? So, gawin natin siyang 50 lahat. So, i-link natin 50, enter. And ang nakalagay sa baba ay add to cart. Mag-add ako ulit ng text. Add to cart. Escape. And let's change the color to white. V to activate the move tool. And let's put this at the center. Or kung hindi tayo sure, we can click add to cart, hold shift, click the shape, and then make sure na naka-center. That's the center daw, according to Photoshop. Okay? Ngayon, para maging iisa tong dalawa, gusto ko sana na pag minove ko yung shape, sumasama si add to cart, or pag minove ko si add to cart, sumasama si shape, pwede nating i-link yung dalawa. So, ang gagawin lang natin is to click this shape, hold shift, click add to cart, and click link layers dito sa baba. Para lumabas yung link, para if I move one, sumasama silang dalawa. Okay? Yan. And last na ilalagay natin, we will apply yung add frame to emphasize something. So, magdadagdag ako ng isa pang rectangle for my frame.
Pero tatanggalin ko ang kanyang fill. So, wala siyang fill. So, I'm using the properties panel. Magdadagdag ako ng stroke na red na 5 pixel lang. Manipis lang. Yan. Okay, and I'm done with my static banner ad. Pero ang gusto natin gawin ay i-animate ito. Okay, mag-animate na tayo. Next topic, let's animate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 na animation. Okay, to animate, kailangan natin ng timeline. Kung gusto nyo i-display ang timeline, you just go to Window and Timeline. Pag lumabas si timeline, i-click ang Create Video Timeline. Or bago nga natin gawin ito, let's try to rename para madaling hanapin later on. So, ito yung up to 50% button. Ito yung frame. This is the call to action. This is the image, woman image, and this is the logo. So, to rename a layer, you just need to double-click it and then type the new name. Para mas organized pa yung layer ninyo, you can group them according to kung ano sila. Di ba meron tayong tatlong components, value proposition, call to action, and logo. So, magkakasama dapat ang up to 50%. I will hold shift to select more than one layer. Up to 50% button on selected items, sale, biggest fashion, iisa yan. Yan ang value proposition. Tama? So, if you want to group them as one, i-click mo yung hin-highlight mo and then dalhin mo siya doon sa folder sa baba. Yung folder na yan, ang tawag natin dyan ay create a new group. So, ito na siya. So, pag click ko yon, lumalabas dito lahat ng value proposition. So, we will also rename this as value proposition. Okay? Add to cart and then CTA. If you want pala to move a layer, just click and drag. So, magkasama tong dalawang to. I-click ko siya sa baba. I-drag ko sa baba. And I will name this CTA, call to action. Okay na to. Wala naman na silang group. Okay? And after that, para lumabas yung transform mamaya sa create video timeline, kailangan lahat ng itatransform nyo like i-move, i-resize, ganun. Dapat naka-convert to smart object. So, ito smart object na si logo, smart object na si woman image. Hindi naman natin i-animate ang frame, so wag na natin i-convert to smart object. Ito, i-animate natin yung add to cart na red kasi gusto natin mag-pulse siya. So, magtra-transform siya. Ibig sabihin ng transform, mag-e-enlarge, then mag-shrink. Mag-e-enlarge, mag-shrink. So, may transformation. At hindi lalabas ang transform mamaya doon sa timeline kung hindi ito naka-convert to smart object. So, make sure na ito naka-convert to smart object. And to do that, you right-click the layer and click Convert to Smart Object. Okay? Okay, so after yan, tsaka tayo mag-click ng Create Video Timeline. Ito na siya. So, unahin natin si logo. Ang labas ni logo ay mag-i-slide siya from top papunta sa pwesto niya na may pa-fade effect. Okay? So, let's animate the logo. Punta tayo kay logo. Ito si logo. Ito yung sinasabi ko na transform. Papakita ko lang ha. Pag si logo ay naka-rasterize, right-click and then rasterize layer, hindi siya naka-convert to smart object, makikita nyo dito wala ding transform. So, para lumabas si transform, i-right-click mo yung layer and then convert to smart object para lumabas ang transform. Kasi si transform ang gagamitin natin to move logo from up, down. Okay? So, from frame 1,
Click natin si transform to frame 10. Hindi yan isang segundo ha. Kasi naka 30 frames per second tayo. Ibig sabihin, sa isang segundo, 30 frames. So, 10 frames. So, i-click mo. Punta mo muna sa unang pwesto niya. And then, pagdating sa 10th frame, another position. Okay? So, dito sa 10th frame, ganito na ang position niya. Tama? Okay? Dito sa first frame, ang position niya dapat ay nasa taas. So, click, hold your shift, and then drag pataas. So, parang mangyayari, ganyan. So, from frame 1, nasa taas siya. Pagdating sa frame 10, dapat nasa position na siya. Okay? Pero kung titignan nyo, wala siyang fade effect. Basta kung ano yung kulay niya sa taas, ganun din siya papasok. Kung gusto nyo may pa-fade effect siya, you can use the opacity part, itong opacity. So, i-click ko lang ang opacity dito sa frame 1. I will go to frame 10 and click opacity again. And then sa frame 1, gusto ko ang opacity niya, dito sa layers panel yon, naka-0 muna. Pagdating sa frame 10, dapat naka-100 ang opacity. Next, punta tayo sa value proposition. Ito. So, frame 1 ulit. Sa on biggest fashion, maglagay tayo ng transform. Sa sale, maglagay tayo ng transform. On selected items, maglagay tayo ng transform. Up to 50%. Oops. Okay, hindi naka-convert. So, right-click and then convert to smart object. So, maglagay tayo ng transform. Sa up to 50%, transform, and yun na. Okay? Pagdating sa 10th frame, magdadagdag ulit tayo ng transform. Kasi may mangyayari na transformation. Okay? I will also add transform here, transform here, transform here, transform. Okay. And then, saka tayo mag-set. Ano bang mangyayari? So, select natin to lahat. And then, let's drag. Dito siya manggagaling. From frame 1. Papasok siya. Ganon. Kung gusto nyo ulit mag-fade, pwede kayo magdagdag ng opacity. 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 And then, 10th frame, dapat may opacity ulit kasi merong mangyayaring difference from frame 1 to frame 2. Opacity, opacity. Okay, so sa first frame, dapat naka-0. 0. Naka-100 pa dito. So, dapat naka-0 to. Dito, dapat naka-0. Dito, 0. And dito, sa last part, dapat naka-0. Next will be the girl or the woman. So, itago natin si value proposition. Punta tayo kay woman image. So, sa first frame, so dito magdadagdag tayo ng transform and opacity. Sa 10th frame, magdadagdag ulit tayo ng transform at opacity. So, ang mangyayari, dito sa first image, siya ay nasa taas. Yan. And ang opacity niya ay 0. Pagdating dito, sa last part, yon. So, bababa siya. Bababa si babae. From fade, ganon. Okay? And last is our button. So, tago ko to. CTA. Add to cart and CTA. Okay, ang gagawin natin dito ay hindi fade effect at hindi rin dalawa ang gagawin natin. Mag-move siya from below, from bottom, tataas siya. After that, magpa-pause.
Okay, so unahin muna natin yung unang movement niya, yung manggagaling sa baba. So, isi-select ko tong aking add to cart. Punta tayo ulit sa frame 1. Transform. 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 Pagdating doon, siguro sandali lang na pause. Tapos, transform ulit. Transform. Another. Transform. Transform. And then, another. Bakit kaya ang dami-dami? Kasi madami siyang movement. Okay? So, from here, ang position niya ay sa baba. Okay? Tapos, papasok siya. Pagdating dito sa frame na to, ganyan pa rin ang size. Okay? So, dito sa part na to, so pagpasok niya, mag-e-enlarge siya dito. Control P. If you want to replace or if you want to resize in place, you hold Alt and then resize. I'm holding Alt para mag-resize siya in place kasi kung hindi ka nag-Alt, ganyan siya pumupunta. So, let's hold Alt. So, ganyan. And then, pagpunta sa last frame, enter. Pupunta dito, liliit. Okay? Tingnan natin. Mag-e-enter siya from baba. Pose. Large. Yan. Kung titignan natin dito, magsasabay-sabay yan. Kasi kung napansin nyo, nag-start tayo lahat sa 10th frame. Okay, so sabay-sabay yan lalabas. Ayaw nating mangyari yon. At may nawala doon. Ayaw nating mangyari yon. So, pwede nating i-move dito sa timeline yung frame kung saan sila lalabas. Okay. Anong unang lalabas? Logo. Okay, so si logo, tama yung position niya, frame 1 to frame 10. Anong susunod? Value proposition. So, itong ilipat natin. Ay, meron tayong naidagdag doon na isa. So, itong pwede natin ilipat. So, i-click natin si transform, hold shift, opacity, transform, opacity, transform, opacity, transform, opacity. Yan lang ba? Ay, meron pa. Transform, opacity. So, sa logo, nag-stop tayo kay frame 10. So, pag select nyo ng transform opacity, makikita nyo, naka-highlight siya. Pwede nyo itong ilipat. So, click and drag. May mga nadoble doon, kaya nawawala. Okay, delete ko lang ito, kaya nawawala yung iba. Sobra, eh. Ayan. So, pagkatapos ni logo sa frame 10, tsaka pa lang papasok ang value proposition. After value proposition, anong susunod? Image. Okay? So, click transform, hold shift, click opacity, and then click and drag these keyframes. Nag-stop sa 20, yung value proposition. So, mag-start ka dun sa 20. Last, call to action button. Click transform, hold shift, click transform, and then click, mag-start siya sa 1. And then we need to cut. Napakahaba nito. So, since ang pinaka-ending natin ay 1 minute, ay hindi, 2 seconds, ito ang ending natin. So, pwede siguro nating dagdagan lang ng konti, tapos i-cut na natin dito. Kasi kung hindi nyo i-cut, guys, tatapusin niya yung display niya hanggang dun sa last second bago mag-repeat yung loop. So, pag natapos yung last animation natin, dapat makat na siya. So, i-click nyo lang siya and then i-drag. Click and drag. Make sure na lahat So, that's for the logo. That's for the woman image. So, okay tayo sa call to action. Value proposition. Mapan pa to. So, lahat-lahat dapat.
Pag hindi nyo kinat dito sa taas, may iwan lang doon sa banner ad nyo, value proposition, wala yung iba. And then, yan. Try natin ulit. And then, play. Yung umpisa medyo may buffer. Pag umulit yan, medyo mabilis na yan. To save that as animated, last topic, sisave na natin siya as GIF. Bago nyo siya i-save, make sure na pinalitan nyo ng image size, yung actual na image size niya. So, punta kayo sa image size, and then palitan nyo na to ng 160 by 600. At gawin nyo na to na 300. Okay? 160 by 600, 300. Okay. Liliit na to yung actual size niya doon sa website. Ito siya. Okay? Tsaka kayo pumunta kay File, Export, Save for Web. Kasi si-save natin siya as GIF. And then you wait, kasi i-compose niya or i-compile niya yan. Makikita nyo na dito yung size. So, sumobra ako. Masyadong mahaba yung animation ko kung ganon or masyadong malaki. So, naka 169.8 ako. Sumobra ako sa 150 kilobytes. So, anong gagawin nyo pag ganon? Balikan nyo siya, magbawas kayo ng animation. Okay? Ibig sabihin kasi nun, sumobra na kayo doon sa limit ninyo ng file size. 150 lang tayo dapat. Okay? Pero hindi ko na gagawin muna ngayon. And then yung looping options niya, dapat, sabi doon sa design tips natin, kailangan nakatatlo lang. So, click nyo itong forever, click other, and then change this to 3. 3 loops lang tayo. And then after that, you click save. Copy na lang para hindi ma-delete yung una. And then, tingnan nyo, naka-GIF na siya. Click save. And then, we're done. Ito siya. Ayun. Tatlo.